Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang pagputol sa relasyon ng pagkakamag-anak. Yung kamag-anak mo, yung kapatid mo, yung magulang mo, tiyuhin mo, tiyahin mo, pinsan mo, pamangkin mo, ay puputulin mo na ang relasyon ninyo. May mga tao kasi na kapag umangat na sa buhay, mayroon ng kakayahan, mayroon ng biyaya, ibinigay sa kanya ng Allah, o kaya ay binigyan ng tungkulin, binigyan ng posisyon, o ano man ang ipinagkaloob sa kanya ng Allah, ay minsan ay nakakalimutan niya, nakakalimutan niya, natatalikuran niya ang kanyang kamag-anak o ibig sabihin pagkakaroon ng pagkakamag-anak. Napuputol niya. Nasisilaw sa salapi, nasisilaw sa tungkulin, kaya natatalikuran na niya ang kanyang kamag-anak na dapat ay huwag putulin. Ang kanyang magulang, tiyuhin, tiyahin, o kaya ay ang kanyang kapatid. Lahat ng mga yan ay mayroon silang karapatan sa iyo. Kung ikaw ay yumaman, ikaw ay may tungkulin, huwag mo silang kalimutan, ang iyong mga magulang, ang iyong mga tiyahin, tiyuhin, ang iyong mga kapatid, dahil lahat sila ay mayroong ibig sabihin karapatan sa iyo. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, makikita natin sa isang dalil o kaya ay isang katibayan nito mula sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naisalaysay ni isang sahabi na si Abu Ayyub. Ang kanyang pangalan ay si Khalid bin Zaid al-Ansari radiyallahu anhu. Sinabi niya, anna rajulan qala ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni minan nar. Tingnan ninyo mga kapatid. Isang lalaki na nagsabi sa sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, banggitin mo sa akin, o sugo ng Allah, banggitin mo sa akin ang gawain na magpapapasok sa akin sa paraiso at magpapalayo sa akin mula sa impyernong apoy. Ibig sabihin, gawain na magiging dahilan na ako ay makapasok sa paraiso at gawain na magiging dahilan na ako ay mapapalayo sa impyernong apoy. Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilu ar-rahim. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Muttafaqun alaih. Maliwanag na napagkasunduan ang hadith na ito nina Al-Bukhari at saka si Muslim. Anong ibig sabihin nito? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibig sabihin nito ay unang-una, sambahin mo ang Allah. Ang sinasabi na ibada ay ibig sabihin lahat ng mga gawain na ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ibadatu huwa ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Lahat ng magugustuhan ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay tinatawag na ibada. Sambahin mo ang Allah o gumawa ka ng anumang gawain na ibada para sa Allah, wala tusyriku bihi syai'a, at huwag kang magtambal sa Kanya ni kunti. Ni isang bagay, huwag kang gumawa ng anumang pagtatambal. Wa tuqimus shalah, at isagawa mo ang pagdarasal. Ang pagdarasal, ang sala ay ibada, no? Ay ibada. Ibig sabihin ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isagawa mo ang pagdarasal. Wa tu'tiyaz zakah, at ibigay mo ang obligadong kawang gawa. Wa tasilu ar-rahim, at ikunik mo ang pagkakamag-anak. Ibig sabihin, huwag putulin ang relasyon ng pagkakamag-anak. Kung binigyan ka ng biyaya, ang mga tao kadalasan kasi, pag binigyan ng biyaya, makakalimutan niya. Tulad ng sinabi natin, ang tao naman na walang-wala na, nahihiya siyang lumapit sa kanyang kamag-anak na mayroong kakayahan, o kaya ay mayaman, o kaya ay mayroong tungkulin. Ang tao naman na may kakayahan,
may kayamanan, binigyan ng Allah ng biyaya, nakakalimutan naman niya yung kanyang mga kamag-anak, mga kapatid na walang kakayahan. Kaya ang ibig sabihin nito, huwag putulin, no? Huwag putulin ang relasyon ng pagkakamag-anak, no? Yan ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ang pagkunik ng relasyon sa pagkakamag-anak ay kabilang yan sa dahilan upang tayo ay makakapasok sa paraiso at upang tayo ay mapapalayo mula sa impyernong apoy. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isa pang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu alal miskini sadaqatun wa ala dhirrahimi thintani sadaqatun wasila. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Ibig sabihin na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pamimigay ng kawanggawa alal miskin sa isang taong miskin, isang taong mahirap. Ang tinutukoy na miskin ay yung isang tao na mahirap na hindi mo kamag-anak. Magbigay ka ng kawanggawa sa tao na hindi mo kamag-anak na miskin, mahirap, ay sadaka, isang kawanggawa. Pero ang pagbigay ng kawanggawa ala dhirrahim, yung mga malapit na kamag-anak, yung kamag-anak mo doon ka magbigay ng kawanggawa ay dalawa. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalawa. Ano yung dalawa? Sadaka, isang kawanggawa, wasila, at saka isang pagkunik sa relasyong pagkakamag-anak. Nakabigay ka pa ng kawanggawa, kung doon ka nagbigay sa kamag-anak mo, alam mo rin na mahirap, nakabigay ka pa ng kawanggawa at nakunik mo pa, na karoon pa ng ugnayan ng relasyong pagkakamag-anak. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Bakit doon ka pa mamimigay? Alam mo rin na nandyan na sa tabi mo, nandyan na sa pamilya mo. Magbigay ka rin doon, magbigay ka rin dito. Hindi yung nakakalimutan. Kung magbigay tayo ng anumang tulong sa ating kapwa, ay ibig sabihin, basta walang halong politika. Magbigay ka ng tulong na walang halong politika, hindi para ikaw ay maging tanyag, hindi para ikaw ay maging kilala, hindi para ikaw ay maging sikat, hindi para ikaw ay magkaroon ng tungkulin, kundi alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din, kung ginagawa mo ito sa iyong kamag-anak, magbibigay ka ng tulong sa iyong kamag-anak, alhamdulillah, alang-alang sa Allah. Dahil yan ay kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ibig sabihin, sa pananampalatayang Islam, ikunik natin ang relasyong pagkakamag-anak. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang dumating ang talata, na isang talata na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Bigyan mo ng babala, sabi ng Allah sa surah Asy-Syu'ara, bigyan mo ng babala ang iyong malapit na kamag-anak. Bigyan mo ng babala tungkol sa kaparusahan sa impyernong apoy. Bigyan mo ng babala ang iyong malapit na kamag-anak. Ayon sa naisalaysay na Abu Hurairah, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang dumating ang talatang ito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inimbitahan niya, tinawag niya ang mga Quraysh, ang lahat ng kanyang pamilya, maging malapit man o medyo malayo. Pangkalahatan, tinawag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinipon niya silang lahat. Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anqidhu anfusakum minan nar. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa impyernong apoy. Yan ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos sinabi niya, Ya Fatima, anqidhi nafsaki minan nar. O Fatima, si Fatima na anak niya, iligtas mo ang iyong sarili mula sa apoy. Ganyan mga kapatid, ikukunik mo ang relasyong pagkakamag-anak ng walang politika, hindi para sumikat ka sa pamilya, hindi para makita ng mga tao, hindi para mabilib ang mga tao, hindi para magkaroon ka ng tungkulin, ikukunik mo dahil obligasyon mo yan. Obligasyon nating lahat. Kung naputol natin ang pamilya natin, naputol natin ang relasyon, kahit na ang nanay mo, ang magulang mo mismo, hindi Muslim, ay ikunik mo, huwag mong putulin ang inyong relasyon bilang mag-ina, bilang mag-ama. Ikunik mo yan mga kapatid na nananampalataya sa Allah
Pero ginagawa natin ito bilang tungkulin natin, hindi para magiging bida sa ating pamilya, hindi para magiging kilala, hindi para magiging sikat, kundi ginagawa natin ito alang-alang sa Allah dahil ito ay obligasyon natin. Tungkulin natin ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kaya huwag nating putulin ang relasyong pagkakamag-anak. Ang iyong magulang, ang iyong tiyuhin, ang iyong tiyahin, ang iyong kapatid. Huwag mong putulin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Alam natin ang sinabi ni Propeta, kung magbigay ka ng isang kawanggawa sa isang taong mahirap, na hindi mo kamag-anak, isang kawanggawa. Pero kung nagbigay ka dito sa kamag-anak mo, kapatid mo, o kaya ay malapit na kamag-anak, o malayong kamag-anak, ay ibig sabihin ay dalawa. Isang kawanggawa, makukuha mo, at saka, ibig sabihin, nakunik mo pa yung relasyong pagkakamag-anak. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, lagi nating isagawa ang pagkunik natin sa ating mga kamag-anak. Huwag natin itong putulin dahil kapag pinutol natin itong mga kapatid, malaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.